Mabilis ng panahon, pang 5 araw na pala tayo, ha? So sa mga nakakalimang araw, congratulations. Sa mga medyo nakulang, better luck next month. So anyway, ito po, nasa pang 5 araw na po tayo, we continue to listen to the beautiful stories in the Bible. So ngayon, napakinggan natin ang kwento ng pag-yes ni Maria sa Panginoon through the angel Gabriel. Kaya nga po, napakinggan natin sa introduction kanina, ito ay tinatawag na Missa Aurea. Because yung pag-umpisa ng buhay ni Jesus sa sinapupunan ng ating ina nung nag-yes si Maria. So dear brothers and sisters, ang pagnilayan natin ngayon, itong tinatawag na openness, the openness of Mary to the grace of God. So sana ganun yung openness natin. Now, when we speak of openness, yun ang tinatawag natin bukas, di ba? Sa buhay natin, mga Kristiyano, may tinatawag na bukas loob. In fact, we have that group, bukas loob sa Diyos. Meron din yung tinatawag natin bukas palad. Di ba? Bukas palad tayo. Hindi yung nakaganon. Kasi pag ganon, ano yun? Boksingero yun. Boksingero. Si Manny Pacquiao. O di kaya naman, ay parang monkey. Unggoy. Alam niyo yung panghuli daw sa unggoy noon, nilalagay ng bubutasan daw dyan sa plata, tapos sa loob, nalagyan ng pagkain. Tapos, pag ipapasok ng unggoy yung kamay niya, hahawakan yung pagkain doon, hindi niya i-let go. And because of that, mahuhuli yung unggoy. Kasi hawak-hawak niya talaga eh. Ang unggoy hindi marunong mag-let go. Kaya tuloy, ayan, nahuhuli. So, well, your brothers and sisters, ang invitation sa atin is maging bukas palad. Hindi naman sawing palad, but bukas palad. Kaya sana maging bukas palad at bukas loob din. Bukas loob, bukas sa grasya ng Panginoon. Kaya, kumusta nga ba ang puso natin? Sabi ng iba, buti pa ang saging may puso. Ikaw pusong bato, talagang isang kanta. Tulad mo na isang pusong bato. Kanta ng mga kabataan. Well, yun nga po, kagaya ng ating ina, Maria, sana'y karoon tayo ng puso kagaya na. So ito po yung maging guide natin ulit sa ating pagnilay ngayon, puso. So yung first letter ng puso ay letter P, ibig sabihin, prayer. Prayer. Kaya nga nung napunta ang Anghel Gabriel kay Maria, ay parang naka-prayer position siya. So let's continue to pray. Of course, we are doing this, but to pray more. And speaking of prayer, naalala ko yung kwento ng isang katikista, bago siya sa parokya, kaya nakalimutan niya yung parang combination ng, alam niyo sa parokya, may mga parang aparador doon, yung may lock na combination ng number. Eh nakalimutan niya. Kaya nagputulong kay Father. Father, tulungan mo naman ako, nakalimutan ko yung lock. Yung combination ng lock. Punta naman si Father doon. Pinampisan niya yung ginanong, tapos kumanan daw sa taas. Tapos tinuloy ulit. Tapos kumanan ulit sa taas. Then tinuloy, tsak, nabuksan. Yung katikista, na-amaze. Sabi niya, wow, Father, ang lakas talaga ng dasal niyo. Nabuksan nga yung lock.
sabi ni Father, hindi naman talaga ako nagdasal. Tinignan ko lang yung combination doon sa taas o doon. Sabi niya, hindi naman pala nagdasal, no? But anyway, let's continue to pray. Dasal pa rin tayo. Especially this Christmas. Kaya nga, ito, nagdarasal tayo sa community. And of course, we have also our own prayer as individual persons. We have our prayer as well as a family. Let's continue to pray. Para yun nga po, mas maramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon sa pamilya natin. Mas maramdaman natin ang presensya ng Panginoon sa pamilya natin, sa buhay natin. And ando naman talaga ang Panginoon kung minsan hindi lang tayo aware. Kasi, so if we are praying, we become more and more aware sa presensya ng Panginoon sa buhay natin. So let's continue to pray like our Blessed Mother. Amen o ba? The next letter sa puso, letter U, ibig sabihin understanding. Sa buhay natin ng Kristiyano, ang understanding ito ay isa sa mga tinatawag na 7 gifts of the Holy Spirit. So, ito ng Panginoon, gift of understanding, tinatawag. Now, this gift of understanding, tutulungan niya tayo na makita yung mga bagay-bagay sa buhay natin, kagaya ng pagtingin ng Panginoon. Yun. Kasi kung minsan, iba yung pagtingin natin sa pagtingin ng Panginoon. Pero dapat sana ay yung pagtingin natin, kaya yung pagtingin ng Panginoon din. So, paano mangyayari yan? Ayan, sa pamagitan ng gift of understanding. So let us be open also to the grace of understanding para magtrabaho yan sa buhay natin. And paano ulit? Well, sa pamagitan ng prayer and discernment. So, kung baga, ito ay parang gagamit tayo ng parang tawag ito, eyeglasses. Parang eyeglasses pa. Para makita natin kung ano yung mga dapat na makita natin kagaya ng pagtingin ng Panginoon. Kagaya nga po balikan natin ang kwento ng isang farmer na summer daw, kaya yung damo, brown, kasi walang ulan eh. May problema yung baka niya, hindi makakain. Kasi brown yung damo. Anong ginawa ng farmer? Nilagyan daw ng parang eyeglasses na green yung baka niya. Kaya nung kunuman niya yung baka, uy, green naman ito. Kinain yung damo. Kasi nakikita na yung green. Well, dear brothers and sisters, parang naman yung gift of understanding sa buhay natin. Ibigay ng Panginoon yung lens natin, kailangan natin para makita natin yung katotohanan sa buhay natin. Kagaya ng pagtingin natin sa Panginoon. Sino ba ang Diyos? That God is a loving, merciful God, compassionate God. Sino ba yung kasama natin? That we be able to see them as brothers and sisters. Hindi naman kalaban yan. Kapatid natin lang. O yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Itong mga bagay-bagay, gagamitin natin yan for us to be able to achieve our salvation. So yun. And also, the reality that there is, like this Christmas, there is joy in giving, there is joy in sharing. Amen? Again, understanding. Now, letter S, the next letter sa puso, prayer, understanding. Letter S is simplicity. Kagaya ng ina natin sa Blessed Mother, she belonged to the so-called unaware of God. The poor ones of God. Yun yung tinatawag na unaware. And because of that, well, she depended on the boy. Sa buhay natin, we have to continue to depend on God. Ito din yung parang, kumbaga, struggle, challenge
ng mga mayayaman, masyadong mayaman. Kasi parang feeling nila, wala nilang kailangan. Pero, in the end, kailangan natin ang Panginoon. So, kailangan makita din natin yun. And, how wonderful it is for the poor ones, because it's easy for them to recognize that we have a God guiding us, helping us, blessing us in this time. So let us be simple in life. Let us not make life complicated. Yun, speaking of making life complicated, again, yun nga, speaking of sa gadgets natin, yung mga kasama kong medyo, ano yung generation natin? Generation X. No? Generation X, naabutan pa namin yung pag sa computer, naabutan pa namin yung typewriter. Naabutan namin yung typewriter. So sabi natin, wala. Pero at the same time, transition din yan sa computer. Pero tanungin natin yung mga bata ngayon, baka hindi nila alam yung typewriter. Pero yung nga, transition. Kita ko yung sa YouTube noon, transition ng typewriter sa computer. Tapos computer na yung ginagamit, pero nung gumagano'n siya, dahil sanay siya sa typewriter, ginanon niya yung computer. Jadi, nahulog tuloy. Lalo yung typewriter, alam niyo yung typewriter noon eh. At anyway, again, that's simplicity. It's simple life that we had before. Diba? Parang, well, I would say, I am glad and happy that I belong to that generation. Naranasan yung transition, no? Sa simpleng bagay hanggang sa ngayon. Medyo complicated na kasi ngayon eh. But sana hindi tayo mag-fall doon sa complicated na buhay. Let us still maintain a simple life. There is joy and simplicity. There is beauty and simplicity. Hindi ba? Kaya nga, dito kasi sa Baguio is may kuryente na kagad. Pero pag tumupunta ako sa province, sa mga communities, yun yung palagi kong tinatanong, kailan ba dumating ang kuryente dito? So, hindi ba late? Late nila. Kaya dyan sa Bukla, sa Bukod, dyan ang galing ang kuryente natin. Pero sila yung last na namigyan ng kuryente, yung ibang parts na, na irony of it. But anyway, yun sa simplicity of life. Mayroon yung lugar namin doon sa Ticket, Ibungan, yung kinakantsawan nila kasi pag pupunta ka doon, yung ihahain nila, manok yan. Sabi nila, Father, pagpasenyorsahan niyo po yung manok at wala kaming sardinas. Akala nila, mas okay yung sardinas. Ngayon sa galing sa siyudad, okay na yung manok, di ba? Mas masarap pa yung manok. But again, the simplicity of life ba? Let us not make life complicated. Just stay simple. And there is joy in simplicity. So that's letter S. And finally, letter O. Sa word ng puso, ayun ang obedience. Obedience to Blessed Mother. It's because of her yes. Dahil sa nag-yes siya sa Panginoon, yan, na fulfill ang plano ng Panginoon for us to have a Savior. So, sabi ng ating ina, I am the Savior, the maid servant of the Lord, let it be done to me according to your word. Sana ganon din tayo. Kahit na sa buhay natin, may sarili tayong plano kung minsan, pero we have to know the plan of God for us. Kasi meron yan eh. God has a beautiful plan for each and every one of us. Makita lang natin yon at sundin natin, and life will be beautiful.
So, dear brothers and sisters, ito po yung challenge sa atin, ang inang Maria, our Blessed Mother, that like her, may we also say, I am the servant of the Lord, may it be done to me according to your word. May God bless us all. Amen.